tanggaling formula, tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic na barakuta. Tanggaling-galing mo, Smart Dishwashing Paste, ACS. Let us unbox MX3 capsule. Each box has 60 vegetable capsules that tested and proven to help reduce pain discomfort. 2 capsules daily with healthy diet and exercise. MX3. Tunay, natural, at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max Alaga ng Unique Toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada. Puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Sa puso ng kalikasan, natatangi ang prutas ng mangosteen. Ito ay nagtataglay ng antioxidant compounds na alpha, beta at gamma mangosteen. Ang MX3 capsule ay isang food supplement na gawa sa natural na mangosteen. Ito ay tested and proven to help avoid knee joint pain discomfort para iwas-iwas sa sakit with long-term supplementation 2 capsules daily. MX3 capsule. Tunay, natural at original. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Caffeine addiction. Yan ang kondisyon ng madalas kinakaharap ng mga taong mahilig sa kape. Isama mo na rin dyan yung mga mahihilig na magpuyat. Bagamat may magagandang benepisyo ang kape sa atin, maaari rin itong magdulot ng masamang epekto sa ating kalusugan kung masobrahan. Kaya naman marami ang naghahanap ng alternatibo na makapagbibigay ng parehong epekto ng caffeine o yung kaya ring makapagpagising gayang na sa kape. Ayon sa mga eksperto, mansanas o apple ang number 1 dyan. Bagamat walang caffeine, mataas ang sugar content at mayroong sapat na fiber ang mansanas na nakakapagpataas din ng ating energy levels. At kung nangangamba ka naman sa sugar content nito, may sagot din dyan ang mga eksperto. Hindi kasi katulad ng mga inumin na nabibili natin, ang sugar content ng mansanas ay natural. Maiiwasan ito ang pagtaas ng ating blood sugar level o yung tinatawag na blood sugar spike at yung biglaang pagbagsak naman ng ating energy o yung sugar crash na maaaring makuha sa pag-inom ng kape. Bukod pa rito, ang mansanas ay hindi rin nagdudulot ng pagka-addict at dependence. At higit sa lahat, pasok ito sa budget at healthy pa. Kaya naman sa susunod na all-nighter, piliin ang healthier choice. Tandaan, an apple a day keeps the doctor away. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent.
Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang informasyon sa lahat ng bagay, kahit sa kape, mapanuri ako. Kaya dito ako susubukan ng MX3 Coffee. Ito'y low acid, cholesterol free, at may vitamin C plus calcium. Sigurado ako sa MX3 Coffee. Dito ako believe. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS! May nagbago! May arte? May budget? Kala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white coffee. White rose papaya, wow, white coffee. White rose papaya. May glow up with white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Cala Berry Blooms. Amoy Cala, amoy good vibes. Dito lang sa Deezer. Match up entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino, saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutukan
tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Pilipinas, oras natin, 16 na minuto makalipas ang alas 10 ng umaga. And the Golden Dove for Best Public Service Program Host goes to May Binohan, DZRH. Ito na ang 28th KBP Golden Dove Awardee Best Public Service Program Host, ang Wonder Woman ng Public Service, si May Binauhan. Ang programang naging panata na ang pagsuporta sa lahat ng Pilipino saan man sa mundo sa napakaraming taon. Ang programang nakatatak na sa bawat isip at puso ng Pilipino. DZRH, Operation Tulong. Kasama ang Wonder Woman ng lahat, si Miss May Binauhan, ang tulungang may kasamang balitaan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at online DZRH, Operation Tulong. Good morning! Magandang umaga po. Mainit na umaga na. Ngayon po ay Happy Wednesday. Morning po tayo, Simbang Baklaran. Pero ingat-ingat ha sa mga nagsisimba po every Wednesday. Sadya pong napakainit na po ng ating klima, ng ating panahon. Mga kaibigan, ika-15 na po tayo sa buwan ng Abril. Aba, happy Sweldo Day pala. It's Sweldo Day. So, samahan niyo pa rin po ako ha. It's April 15, 2026. Samahan niyo pa rin po yung lingkod, May Binauhan. Dito po sa DZRH, Operation Tulong. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. 10 to 11 po tayo ngayong umaga. Maya-maya po pag-usapan natin ha. O tama-tama, mainit ang panahon. Tapos meron pa mga nagkakasakit ng pneumonia, mga bata, mga mami, mga nanay, inay, lola. Ingatan po ang inyong mga anak at mga apo ha. Yung marami po ngayon nagkakasakit yata ng pneumonia. Mamaya po meron po tayong pasyente 14 years old. Pero iugnay po natin ito sa ating pong sukiyaking pediatrician sa Manila Doctors Hospital. Magulo natin ang Dr. Cynthia Quayuwico. Mahaba pila nito pagka Wednesday. Opo, pag MWF ito sa Manila Doctors, ay naku, alam ko na. Kahaba ng pila ng mga batang may sakit. So ingat-ingat po tayo at meron pong danger level heat index na naman. Sa bagay, tayo nagpo-40 na talaga di ba? Oo, dyan daw po sa Cotabato City. Kumusta ba yung ating mga kababayan dyan sa Cotabato? Abay, umabot daw po kayo sa 46 degrees Celsius. Ang inyong pasok na sa danger level heat index. Sabi po ng Pag-asa, tanging Cotabato yung nakapagtala ng mapanganib na heat index kahapon, pero mainit na talaga. At maari daw yung maulit ngayong April 15. Kaya ingat yung ating mga kababayan dyan po sa Cotabato City. Oo, dahil nakapagtala ang Cotabato ng linggo di ba? 42 degrees Celsius at tumaas sa 46 degrees Celsius nung Lunes. So nasa danger level category ang heat index na nasa pagitan po pag sinabing 42 degrees Celsius hanggang 51 degrees Celsius. Seryoso po yan ha. Yung magiging epekto niyan ingat-ingat po tayo dahil pwede kayong makaranas na po ng tinatawag na mga heat cramps o kaya po heat stroke, yun ang matindi, no? Heat exhaustion. Kaya sabi po ng ating mga otoridad, iwasang magbilad sa araw kung hindi naman kailangan uminom ng maraming tubig ha. Tayo po mismo dito magpapaalala na kapag po kayo lalabas lalong-lalo na, limitahan po ninyo ang inyong mga gawain sa labas dahil nakakatakot. Diba? Lalong-lalo na yung mga chikiting makaranas ng restlessness yan. Ako po. Anyway mga kaibigan, ngayon pong umagang ito ng Wednesday ay tayo.
Naka-ready na? Andyan na? Okay. Pipila tayo sa haba ng pila ng mga pasyente ng Dr. Cynthia Coayo Wico, ang ating sukiyaking pediatrician mula sa Manila Doctors Hospital, sapagkat meron po tayong bata, no? Ang edad po ay 14 years old. Yan po ay si Christine Angela Basangan, no? Taga Tarlac City. Naku, mainit pa naman doon sa Tarlac. Oo, siya po'y na-diagnose na may pneumonia. Mamaya po malaman natin sapagkat itong batang ito'y very active, no? Sa kanyang edad na 14 years old, pero mukhang mahina yung kanya pong pangangatawan na madalas daw pong nako-confine ito sa ospital no? Dahil po sa kanyang sakit sa baga. Kaya naglalabas-pasok po sa ospital. So siguro, unahin muna nating makausap ang Dr. Cynthia Coayo Wico, tapos maya-maya ipasok natin ang ating pong pasyente mula sa Tarlac City at malaman po natin. So pag-usapan muna natin yung pneumonia sa panahon na ito na talaga naman pong napakainit po ng panahon. 'Di ba? So puntahan na natin, no? Ang ating pediatrician sukiyaki mula sa Manila Doctors Hospital, Dr. Cynthia Coayo Wico. Ma'am, good morning. Happy Wednesday. Good morning! Gandang aga! Opo, gandang aga. Naku, pasensya ka na ma'am. Alam ko naman pag MWF, ang haba ng pila mo dyan sa Manila Doctors. Maikli lang. Walang problema yan. Basta DDRH at hindi na upan. Salamat po, salamat. Opo, salamat Doctor. Thank you talaga po. I mean, very kami dyan. Very, very thankful and grateful. Doc, kasi meron po kami pasyente mamaya, halalapit po ng tulong yung nanay. 14 years old daw po ito, ang hina ng katawan, tapos labas-pasok po sa ospital. Na-diagnose, meron siyang pneumonia. Alam natin, panahon ngayon ng tag-init. Para dun po sa mga nanay na lalong-lalo na hindi nila pinapansin, baka laking, di ba, minsan yung pag nilalagnat na parang, di ba, kailangan mo nang obserbahan. Ayan, ano po ba ang pneumonia at paano ito napupunta? Ito matindi nun di ba, Doc, yung bronchitis. Paano ba yan nakukuha talaga, lalo na sa mga batang katulad nitong ating pasyente mamaya na si Christine Angela? Una-una, pneumonia kasi is an infection sa baga natin. So, pag humihinga tayo ng hangin, di ba para tayong may tubo doon, tapos yung tubo na yon, dalawang tubo, kaliwa at kanan, papunta sila sa maliliit na tubo, papunta sa lungs natin. Yun ang ating, parang yun ang ating garahe ng mga hangin. Doon nagkakaroon ng exchange para magamit natin yung oxygen para sa buong katawan natin, para sa blood natin, di ba? Kailangan natin ng oxygen for our brain. Kailangan natin sa lahat, sa puso, lahat. Kaya nga nagiging pula yung dugo natin. Ang problema natin is ngayong nagkakaroon ka ng infection, una sa sipon, ubo, pero kasi yung ilong mo, yung lalamunan mo inuubo, yung sa mga bronchos mo, tuloy-tuloy yan sa lungs. So pagka nagkakaroon na tayo ng mga infection na ganon, parang humihina ba yung lungs? Tayo kasi pag sinasabing humihina yung lungs, alam mo may TB na, hindi. Ang paghina ng lungs sa mga bata, ibig sabihin, yung instead na nagkakaroon ng air exchange, napupuntahan siya ng maraming plema na ang dahilan ay infection. Ang infection natin ay pneumonia na pwedeng viral, which is the most common, or bacterial or fungal. So ngayon, paano natin yung maiiwasan? Paano natin hindi madadala yung ordinaryong sipon na napupunta sa lalamunan, na napupunta sa baga natin. Tuloy-tuloy yun. Unang-una, wag magpunta sa maraming tao. Kasi hindi mo alam kung yung hininga ng katabi mo at nasa mid lang, ubo na pala yun. Pag mag-google nga kayo, pagka yung ubo, makita nyo, pagka yung singaw ng ubo na yon, sangkater, bahong laway, at mikrobyo ang umaabot doon. So, kahit magtakip naman, kailangan nakatakip siya ng hindi lang kamay mo, kasi pag hinawakan mo yung ubo mo, ubo ka sa kamay mo, saan may lalagay yun? Papahid mo sa damit mo. Better pa nga ipahid mo sa damit mo. Pero hahawak ka sa silya, hahawak ka sa ganon. Yung ibang hahawak nun, magtatakip ng ilong, hawa-hawa na tayong lahat. So, kailangan, pagka umuubo ka, meron kang panyo o kaya kahit na anong tuwalya. Pero kasi, pagka nagamit mo ng ganon, siguro yung itupi mo yung sa kabila naman, tapos ilalagay mo na sa plastic at hindi ilalagay kung saan-saan. Doon po tayo nagkakahawahan. Ayun. O kaya pagka umubo ka, yung mesa, yung silya, yung laruan mo, yung cellphone mo, nakukuhan mo,
nakuha ng iba, dinampot yung cellphone mo, meron ka ng mikrobyo doon, nag-hatching ka or maalikabok. Yun, Talagang, we usually touch our nose, touch our mouth. Malapit yan. Maski mga 1 inch lang yan. Eh, nakuha mo na yung ubon at mikrobyo ng tao. So, what I was saying is, paano mo yung nakukuha sa hangin sa paligid mo, sa mga nahahawakan mong naubuhan, nahawakan mong na-contaminate nung may kamay ay hindi hinugasan, o kaya yun. Kaya tayo nagkakaroon ng problema. Yun. Eh, sino po yung mas mataas ang risk na magkaroon yan? Mga bata o yung mga elderly? Elderly. Kasi mahina na ang immune system nila. Okay. So, mga bata pwedeng... Ang mga bata, mas madaling mahawa matatanda eh. They're just denying it. Mas malakas ang ang tawag nito, ang virus ng mga bata. Tama ba, Doc? mas madaming virus. Mas marami silang pinupuntahan. Ang pneumonia sa mga matatanda, yun na yung mga bacterial pneumonia or fungal pneumonia. Kung mga virus din kasi, tinatamaan din sila kasi mahina ang resistensya nila. Kaya nga, second childhood di ba? Kaya ang mga tapos sa mga bata kasi, bawal ho, pagka inuubo na yung anak mo, pag-mask mo na. Kung hindi kailangan umattend ng klase at may exam. Bakasyon naman ngayon. Huwag mo lang paglaruin sa labas kasi kailangan niyang magpahinga, uminom ng maraming tubig at uminom ng decongestant or sa akin, mucolytic para maiubo niya yung kanyang... Mas madali ba ngayon ang sakit na pneumonia kasi tag-init, Doc? Actually, parang umuubo lang yan. Tapos yung parang viral infection. Tapos dahil inuubo, di mahinang kumain, mahinang uminom ng tubig, maglalaro pa sa labas, tapos mapapaliguan. Hindi basta maligo, mapapaliguan yung sudden change pa ng init at lamig. Doon tayo nagkaka-pneumonia, hindi tama ang pagkain, hindi tama ang pag-inom ng tubig. So presto, yun na yun. All the ingredients. Yung sintomas, yung mga sintomas muna, Doc, na dapat babantayan talaga ng mga nanay, lalo na, di ba, sa bagay ngayon, medyo bakasyon, di ba? Pero pag nasa bahay, anong dapat na gawin nila in preparation pag nagpasukan na naman? Maski na nasa bahay, pagka medyo matamlay ang anak mo, gusto niyang mas matulog muna. Ibig sabihin ba, humihina ata ang katawan nito. Pag humihina ang katawan, humihina ang resistensya, medyo madaling mapagod na. Pangalawa, sisingkot-singkot na siya. Pero wala naman akong sipon singkot lang. After that, mga 1 or 2 days, may cough na yan Tapos tinitingnan mo, nagbe-bless ba sa'yo yung anak mo, inaakap mo ba? Baka naman tinitingnan mo lang. Baka naman maakap mo, may iba ang init. Kasi kung talagang hinahawakan mo yung anak mo, kahit wala kang thermometer, mararamdaman mo kung mainit siya o hindi. Ang may temperature kung sa kilikili natin nilagay is 37.8 kahit 37.5 degrees, 37.8, yung ganun kababa, may fever na yan. Okay? So yun na. At magbibigay tayo ng paracetamol, tama lang kasi ayaw mong tumaas yung fever. Pero ang fever is a symptoms na kailangan nating huwag biru-biruin kasi pagka may fever ka, may infection ka. It's either a viral infection, which is the most common ngayon, that's a sipon at ubo, or bacterial infection or fungal infection. So, ano lang gagawin natin? Di siyempre, magpapa-paracetamol tayo para sa fever, number 1. Number 2, papainimin mo sila ng mas maraming tubig or papakainin mo sila ng may mga sabaw. Sabaw ng nilaga, sinigang, tinola, sasabihan ka, ay doktora, magsosopas. Kung ayaw mo magsopas, magnilaga ka na lang. O sinigang, ulam niyo pa rin lahat. Kung magsosopas ka, ikaw lang, yung anak mo lang magsosopas, useless, di ba? Yun na, ulamin ninyo. Para lahat kayo. Then number 3 is wag mo nang itabi dun sa mga nagkakaedad kasi madali silang mahawa o yung ihiwalay mo na siya sa ibang anak mo o kaya pagsuotin mo na siya ng mask kasi pag ubo niya, hindi naman siya nagtatakip ng bibig. Pag nagtakip siya ng bibig, kamay ang tinatakip niya, tapos yung ihahawak niya yung kamay niyo sa silya, sa laruan, madadampot ng ibang bata, mapupunta na naman sa ilong, magkakahawahan lalo. Ayun. So kailangan pag inuubo na, lagyan mo ng mask, lagyan mo ng panyo, kahit konti lang. Kasi ang bilis niyang makahawa. Napakabilis. Napakabilis. Kasi viral infection siya. Tsaka kasi ang mga bata ngayon, kung mga walang pasok, breakfast, lunch, dinner, kumakain ba yan? Umiinom ba yan ng tubig na tamang 8 glasses of water a day? Hindi naman natin na namomonitor Hindi natin napapastulan. Kaya nga,
kailangan pa inumin ho ng maraming tubig, kailangan ho magpahinga sila after lunch, matulog ng maaga. Oo. Ang katwiran wala naman pasok hindi dapat okay na matulog hanggang alas 10, alas 11 ng gabi. Mali ho. Kung ano ho yung ginagawa natin doon, maagang natutulog, they need about 8 hours of sleep at night. Ayun. Doktora, hanggang tanghali naman ho natutulog. Hanggang tanghali, pero binigyan mo ba, at pagkagising ba niya, di ba magla-lunch na siya, hinahagara na siya ng isang pagkain maghapon. Ayun. Ibig sabihin, nire-reduce mo ba yung anak mo? Di ba? Okay? Yes. Dapat 3 big meals a day. Opo. Sinabi ko na lang yun, 3 big meals a day. Kung gusto mo magpa-snacks, okay lang sa akin. Pero, dapat hindi iniiwanan yung breakfast. Kasi natutulog pa ho. Agahan nung matulog, mahihirapan na tayo niyan. Pagdating na naman ng pasukan, late na naman silang magigising. Okay? So, bakit late silang natutulog? Kasi nanonood ng TV. Importante ba yung panonood ng TV? Hindi. Kailangan silang matulog ng 8 hours. So, dapat disiplina ng magulang. Oo. Tapos sasabihin mo sa akin, pag ako ng anak ko, bakit? Natutulog ba yan ng 8 oras? Ano yun, no? It really helps. Kailangan ipahinga mo naman yung katawan mo. Yes, dapat doon pala sa mga anak gawin na. Doc, samantalahin na lang namin, ayoko na naman naming abalahin at alam kong basic ka. Ganito po, meron po kaming pasyente, 14 years old, si Christine Angela Basangan. Ang nanay po niyan dito sa linya natin, si Nanay Cheryl. Si Nanay Cheryl po, yung anak nila, Doc, si Christine, bunsong anak po yun, grade 6 student na po, no? Sabi ni Nanay Cheryl, masayahin po itong si Christine, mabait, palakaibigan, malambing na bata. At ang pangarap, alam niyo po, pagkatapos mag-aral, maging isang ganap na culinary. Ayun, no, mahilig daw kasi magluto, kaya mag-bake ng mga tinapay, no, na pinapanood lang nila sa YouTube. But anyway, ang problema, mahina po yung pangangatawan, madalas daw po nakukonfine sa ospital dahil may sakit po sa baga, kaya labas-pasok po sa ospital. Nung March 12 daw po, dinala si Christine dyan po sa Ramos General Hospital dahil nagsusukat inuubo. Ramos General Hospital po. Dahil nagsusuka po, alamin natin, nandito po, inuubo. Yung Ramos General Hospital. Sige po, ganito po na Doc, no? Na-diagnose daw po kasi ng pneumonia, kaya maraming test po yung ginawa at mga laboratory test. So ngayon lumalapit si Nanay Cheryl kasi medyo mahal yung gamutan. Okay, kausapin natin, Doc, ha? Kasi si Nanay Cheryl, wala pong trabaho, extra lang po daw siya bilang barangay health worker dun sa kanilang barangay. Alam ko sa Tarlac po, Doc, Tarlac City. Sila po nakatira. Eto, alamin po natin. Ilang taon yung bata? 14 years old, Doc. 14. 14? Opo. Okay na yun. 14 years old. Gano kalala yung kondisyon niya kaya? Alamin nga natin. Doc, kausapin lang natin, ha. Si Nanay Cheryl. Nanay Cheryl, magandang umaga. Good morning. Si Ate Cheryl na lang. Bata pa to. Okay, Ate Cheryl. Si Dr. Cynthia Coayuwico kanina, napakinggan mo, no? Okay, sige. Doc, ayan na po si Cheryl. Si Ate Cheryl. Magandang umaga, Cheryl. Ilang taon ang anak mo? Magandang umaga. 14 po. Nakasan mo, hindi masyado 14 years old, Doc. 14 years old. 14 years old. Nagme-mens na siya? Hindi pa nga po. Gano ang matangkad siya? Mataba? Mapayat? Ano? Hindi. Medyo hindi naman po katangkaran. Balingkisan po yung katawan niya. Payat po. Wala pa siyang mens. Ikaw, mother, ilang taon ka nung nagka-mens para matapos na natin to? 11 years old. Yung anak mo ba, maliit ang pangangatawan? Opo, maliit po. Ayun, kaya siguro, kulang siya hindi pa siya masyadong nag-adolescent, kaya hindi pa siya nag-mens. Anong problema mo sa kanya ngayon? Yun nga po, yung pabalik-balik ng yung pneumonia po niya. Bawat admission, kung saan namin dinadala ng hospital. Isang tanong lang ako. Nung pag ina-admit po ba siya, mayroon siyang chest x-ray? Opo, mayroon po. Anong sabi sa x-ray? Yun nga po, pneumonia daw po yung finding. Pneumonia lang? Wala siyang TB? Na TB test na rin po. Lahat po, na-CT scan pa nga po. Wala naman may daw TB po. Siya? Not detected po. Ano yung TB test na ginawa sa kanya? Yung CT scan po sa chest niya, x-ray.
PCD, tuberculin testing, na-chest x-ray siya, wala siyang TB. Pero bakit parati siyang nagubo, nagsipon? May kulani ba siya sa leeg? Meron din pong kulani sa leeg. May kulani siya sa leeg? May sira siya ng ibin? Meron naman po. Oh my God. May. Doc? Oo. Sino ang mga kasama nila sa bahay? May mga kasama ba sila sa bahay na matatanda, na may ubo, may sipon? May kasama sila sa bahay na may sakit ding tuberculosis or TB? O hindi gumagaling ang pag-ubo? Wala naman po. Doc, wala daw po. Doc, wala daw po, Doc. Wala. O, saan kayo nakatira? Sa Tarlac po. Tarlac, Doc. Doktora, actually po, kahit po not-detected yung TB test niya, napatake na po rin siya ng 6 months therapy sa TB, tuberculosis. Kailan pa yon? Treatment. Last March po yung naganap yun, last March, nag-graduate April, po siya. May, June, July, August. Anong date na nga ngayon? Last year po. Oo, ngayon, Doc, April na ngayon, April 15. March po na-detect siyang may primary complex siya? Last year po, doktora, na-graduate po siya ng 6 months na dun sa tuberculosis. Nag-graduate na siya, na-x-ray siya ulit. Opo. Tapos na-admit na naman po ng April noong last year, na-admit na naman po ng April. Halos kagagraduate lang po sa tuberculosis treatment niya ng 6 months, na-admit na naman ng April sa provincial hospital lang po noon na-admit. Tapos, na-confine po siya ng 1 month doon. Dahil sinistreet nga daw po yun. May tubig ba siya sa baga? Wala naman po doon sa x-ray na... Ganito ang tanong ko sa'yo. Sandali tanong ko sa'yo. Sino ang kasama nyo sa bahay? Yung tatay lang niya po, at saka siya. Yung kapatid po niyang 25 na po siya. Nagtatrabaho po sa Bulacan. Tapos ikaw? Oo. Doc, yung tatay... Wala kasamang matanda? Wala naman po. Oo, Doc. Nagpa-x-ray na si tatay? Ayun. Nagpa-x-ray ka na? Nagpa-x-ray na yung isang anak mo? Opo. Negative lahat? Opo. Kasi po kailangan na-required din po kami ng x-ray nga po dahil nga po baka... Oo. Negative daw kayo? Negative? Negative, Doc. So, kayo lang ang tao sa bahay. Tapos, malapit kayong kaibigan, kamag-anak, kung saan kayo nakatira, kasi hindi ka magkakaroon ng tuberculosis hanggat hindi ka nahahawa, na mauubuhan ka. Exposure. Ubo na yun, ay may tangay na mikrobyo. Kung ikaw ay negative lahat ang mga kasama mo sa bahay, saan nahahawa yung anak mo? Oo nga po. Doktora, posibilidad din pong kahit na nag-treatment po siya ng 6 months, tuberculosis naman po yung sakit niya. Kasi kung nag-treatment siya ng 6 months, pina-x-ray ba siya ulit? Opo, x-ray ulit. Anong labas ng x-ray? Yun nga po ang lumalabas sa x-ray niya. Ano daw po, pneumonia nga yung... pneumonia daw. Lumalabas. Wala naman pong TB positive tuberculosis. Treat lang po yung pneumonia. Tapos sabihin mo sa kanila yan, ito, tuberculin testing nila, tapos malaman natin, alam nila yung tuberculin testing, ite-test yun sa kamay, titingnan kung magkakaroon ng pantal na more than 10 centimeters. Meron din po siyang test na gano'n po, Dr. Ano nangyari? Saka, negative din po, wala naman po umikaw na... Negative, ba tayo nagtitreat pa din siya ng tuberculosis? Hindi na. Yun nga po, last year nga po, pinag-treat kahit na naging... Tapos na. Tapos na. Pero ngayon po, wala na. Ngayon po, yung last confinement niya po sa Ramos General Hospital nga po, pinrivate ko na nga po. Dahil nga po, di ko rin po alam kung nalilito na rin po ako kung saan po talaga po. Ngayon po, ngayon po siyang pulmo doctor na nagtitingin sa kanya. Pinatest po yung phlegm niya, cultured test.
nakitaan po ng bakterya dun sa mismo. Parang may tumubo daw po na bakterya mismo dun sa phlegm. Kaya yun po ang Yung tumubo na ginagawa. yon, tinatanim pa namin uli yon, tapos tinitingnan kung saan sensitive. Ano ang gamot niya ngayon? Yung mga antibiotics po na... Ano ang antibiotic? Para alam ko. Yung pong na-admit siya, yung ini-inject nila sa swero, meropenem po yata. Meropenem. Meropenem. Opo. Nag-set po siya ng... Ngayon, anong problema natin sa kanya? 10 days na siyang nag-treat. Anong problema mo sa kanya ngayon? Nag-okay na ba? Nag-okay na ba ate? Kasi, Doc, ganito, nung March 12, dinala nila rin sa ospital, nagsusuka, inuubo. Kaya na-confine, di ba? Tama, ate? Opo. Okay. Ngayon po, edi nag-ano siya, na-treat nga po ng antibiotics. Tsaka ibang, may oral antibiotics po siya, tsaka yung ini-inject nila. Okay. Sa through dextroscope. Nag-request na lang po ako na iuwi ko na lang po sa bahay kasi mahal din po yung hospital. Okay. So ngayon, kumusta na siya, Ate Cheryl? Kami sa bahay. Bali, na lang po ako ng nurse na kakilala po namin. Okay, so kumusta siya ngayon? Ate Cheryl, kumusta ngayon si Christine? Ngayon po, natapos po yung binigay na 10 days na antibiotic ni doktora. Inubo na naman po pagkatapos nung mag-take ng antibiotic. Na-check up na naman po nga kahapon. Opo. Ano sabi po? Antibiotic na naman po ngayon. Okay. So ano sabi po nung chinek up kahapon? Ayun po, papagpatuloy na naman daw po yung gamit. Okay. Ano yung antibiotic uling binigay? May, alam mo, May? Opo. On and off ang antibiotic. Ano yung x-ray niya? Ano yung follow-up x-ray? Gumaling ba yung ubo o hindi? If you can just... Okay. Sige. Gumaling ba yung ubo? After nung antibiotic siya ng 7 days, after po dun sa meropenem antibiotic at meropenem. Clindamycin po yung oral niya. Gumaling naman po ng ilang... Saan katerba ang antibiotic mo? Nag-repeat chest x-ray na ba kayo? Magpaparepeat nga po ng x-ray niyan sa na-schedule siya ng April 27. Ayan, okay. Okay, Doc. Oo, so mag-x-ray ulit, Doc, ng April 27. So, paano pong gagawin? Para ano? Ganito na lang. Kasi hindi ko siya nakikita. Ituloy niyo yung antibiotics. Baka may nakita sila. Then, kung magpa-x-ray sila ng April 27. Okay. Send sa akin yung x-ray. The first x-ray, the second x-ray, the third x-ray, the fourth x-ray. Oo, Then we will see what happens. Naku, i-refer ko na lang sa'yo, Dr. Cynthia Quayuwico, para gumaling na yung bata. Ang galing-galing ng Dr. Wico sa ganyan eh. Okay, Ate Cheryl. Ready ka bang palakasin mo ng konti si Christine. Magpa-check up kayo kay Dr. Cynthia Quayuwico. Libre na yan. Oo, nandyan siya ha. Ate Cheryl ha. Sayang. Oo, para nang sa gano'n, ako promise. Yung mga anak ko ganyan din, labas-pasok. Okay na sila. Ate Cheryl ha, okay? Okay, sige, titignan ka na lang ni Dr. Usap tayo, Ate Cheryl ha, okay? Okay, Doc. Naubusan tayo ng oras eh. But anyway, Doc, sa mga ganitong pagkakataon. Oo, kasandabakbak na. Sorry. Okay, Doc, so sige po, i-refer namin sa'yo. Oo, so ano na lang, maikling tip na lang pag ganito po para sa mga batang may ganitong problema na balik-balik, Doc. Mabilis lang. X-ray kayo, tapos pakita nyo sa x-ray dun sa tamang doktor. Kasi baka mamaya mo, hindi naman marunong bumasa ng x-ray. O kaya, mali ang basa, mali ang history. Okay. Pagka nag-x-ray kami, pagka may primary complex. Okay po. Usually, mga 6 months na gamutan yan. Wala Okay. na yan eh. Okay. Sige, Doc. Salamat po, Doc. So, thank you so much sa oras. Anytime. Babalik tayo. Okay, standby lang, Ate Cheryl. Ate Cheryl. Okay, ganito. Standby ka lang ha. Standby ka lang. Babalik tayo, saglit lamang. Babalik tayo. Mga kaibigan, oras po natin. Meron na lamang tayong 15 minuto at alas 11 na po ng umaga. Standby lang po. This time check is brought to you by ACM. Maulan man, no worries.
berries na amoy kulog ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulog sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo, at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Good vibes ang hanap mo? Dito ka na sa sigurado! Mula sa mga istoryang nagbibigay ng inspirasyon hanggang sa mga kwentong may dalang solusyon. Mga balitang pampagaan ang pakiramdam at pampaganda ng araw. Hindi lang ba sa good news, kundi the
better news. Mula Lunes hanggang Biyernes, 1:00 ng tanghali sa DZRH TV. Right now, wala pa kami napapatunayan kasi we haven't won a championship. To me, it means everything. That's really one of my main goals in life. Kumbaga, isa sa mga pangarap ko yan, to be able to represent the country. And it's truly an honor to be able to do so. One word to describe your journey so far. One word, I'd say resilience. I got it on here, resilience. Kept going no matter what. Hey guys, it's Juan Gomez-Liliano here from the Converge Fiber Xers, and I just want to invite you all to watch my segment here on DZRH TV Matchpoint. Mabuhay ang atletang Pilipino. Pilipinas, oras natin, meron na lamang tayong 8 minuto at 11:00 na ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako! Ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNDS. Trending and sa kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Filipino, dito lang sa DZRH. Match of entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point of View. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Talang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal yan, tuwing Sabado, 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV.
number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. Tuloy-tuloy ang pagtulong, tuloy-tuloy ang pagseserbisyo at tuloy-tuloy ang balitaan kasama si May Binauhan sa Operation Tulong mula Lunes hanggang Biyernes. Alamin ang mga maiinit na isyung pambayan, mga balitang kailangan mong malaman, usapin sa pamahalaan, politika, ekonomiya at kabuhayan. Ito ang mga dapat mong malaman, pakialaman at pag-uusapan dahil kayo ang tinig ng mamamayan dito sa Damdaming Bayan. Live sa DZRH Radio, DZRH TV at DZRH Digital. Kasama sinalakay Deo Macalma at Elaine Apit. Araw-araw, Lunes hanggang Biyernes. Damdaming Bayan. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas. RH Direktang tulungan at balitaan kasama si Miss May Binauhan sa DZRH Operation Tulong. Balikan natin si Ate Cheryl Basangan, ang nanay po ni Christine Angela, no? Yung 14 years old na inilapit natin kay Dr. Cynthia Aquayo Wico. Again, balik natin si Ate Cheryl. Okay na, Ate Cheryl? Hello po. Ayun, so narinig mo, no, yung mga payo ng Dr. Cynthia. Actually, si Dr. Cynthia, tagal ng pediatrician yan sa Manila Doctors, Ate Cheryl. Pero talagang magaling. Alam niya, baka something doon sa ano, kaya tinatanong niya yung mga record, ano, mga pinagawa, di ba? Ano niya. So baka lang gusto mo, no, na iluwas at makita ng Dr. Cynthia Aquayo Wico ang iyong anak. So, pwede naman. So, ngayon, lumalapit ka sa Operation Tulong para dun sa ano, mga gamot? Opo, yung pwede po sana. Alam niyo naman po yung mga bilihin. Oo, tama. Tapos yung mga gamot na bibilihin. Mga... Ilan ba silang magkakapatid? Ilan yung anak mo, Ate Cheryl? Wala lang po sila. Namatay na po yung isa. At bali tatlo. Yung ate po niya, may asawa na po kasi. Okay. Yung ate mo. Tapos, naano rin po kasi nagkaroon din po ng, hindi ko rin po maasahan dahil nagkaroon din po ng problema na aksidente din po yung asawa niya. Oo. Tapos yung sinundan ni Christine, ilang taon na?
Wala, siya po ang bunso. Yung ate po niya, 25 po. may asawa na rin. Okay, si Christine na lang. Okay, so ganito, manawagan ka Ate Cheryl, hingi tayo ng tulong, baka sakaling makaipon pa tayo no, para sa mga gamot na kailangan at gagawin para kay Christine. Go ahead. Mananawagan po ako sa makakatulong sa amin sa financial problem na naharap ko po sa kasalukuyan, na gusto ko man po ibigay ang cover treatment sa anak ko, pero kulang nga po. Hindi ko po nakakayanan dahil nga sa kakulangan ng financial support. Nananalagan po ako kung sino po yung willing na tumulong sa amin. Okay. Para salamat. Oo. Okay, para po kay Christine Angela Basangan, yung anak ni Ate Cheryl, napuputol-putol na si Ate Cheryl. Maaari po kayo magpadala ng inyo pong mga donation, cash donation, ma-share po natin sa batang si Christine. Kailangan po nila. Pwede po kayo magpadala sa GCash account ng Operation Tulong, ang 0956-197-9471. Naka-flash po sa inyong mga television screen. Pakilagay po Christine Angela Basangan. No? Mapagsama-sama po natin yung ma-share po nyo na blessing. Malaking tulong na po yan para po sa kanyang gamutan. Dahil hanggang ngayon, kailangan pa. No? Sinasabi nga nung nanay niya, si Ate Cheryl, medyo hindi pa okay yung kondisyon ni Christine. Okay, so ganito Ate Cheryl ha, bigyan ni Supremo Senator Lito Lapid ng 2,000 pesos si Cheryl para dun sa kanyang mabibili mo na gamot. Opo. Oo. At bigyan din natin ng 3,000 pesos mula sa Pampamilyang Paaralang Agrikultura Foundation, PPAF. Salamat po. Okay, pasalamatan mo yung ating mga donor at yung mga mag-donate pa. Go ahead. Maraming salamat po sa nagbigay ng tulong kay Senator Lito Lapid po. Tsaka po sa PPAF. Ano po? Oo, Pampamilyang Paaralang Agricultural Foundation, PPAF. Ayan, Pampamilyang Paaralang Agriculture. Foundation. At dun sa mga tutulong pa. Meron yan, panigurado. Maraming salamat po sa Operation Tulong. Okay. Sana po mabigyang lunas na po ang karamdaman po ng ating anak. Okay. May gawa na po sana ng yung dapat gawin. Opo. Okay. Sige Ate Cheryl. At medyo napuputol na yung signal mo, but anyway, mamaya mag-uusap tayo ha para doon kay Dr. Cynthia Cuayo Wico. Okay? Si Ate Cheryl Basangan para kay Christine Angela. Sa mga tutulong po, maraming salamat again Senator Lito Lapid Sen. Thank you so much, Supremo. And nagpapabati sila Ma'am Charms, ayan, Mayores, and of course ang COS Chief of Staff ng Sen Lito, walang iba kundi si Sir Ricky Ileto. Ayan, Flor Sales, everybody, magandang umaga po sa inyo and thank you so much sa team Lingkod Lapid. Ayan mga kaibigan, ay of course lahat ng tutulong po, maraming salamat at yan po ay kailangan ng bata, si Christine Angela Basangan. Punta muna tayo sa mga report natin bago tayo maubusan ng oras. Si Vice President Sara Duterte pumalag tungkol po sa kanyang scholastic record na isiniwalat nitong si Madriaga. Ibalita mo yan, RH7 Henry Uri. Henry? May pumelta si Vice President Sara Duterte laban sa nakakulong na convicted kidnapper na si Ramil Madriaga na ngayon tumatayo namang testigo sa impeachment na isinampalaban sa pangalawang Pangulo. Kahapon, sinabi ni Madriaga sa pagdinig ng Kongreso na umano'y violente at hindi makakapasa sa pagiging abogado si BP kung hindi dahil sa kanyang impluensya sa San Sebastian College of Law. Puwelta naman ngayon ng Vice President, isang malaking kayabangan o kasinungalingan ang sinabi ni Madriaga dahil walang anumang record ang pinasukan niya ng eskwelahan na siya ay naging violente at wala ring nilapitan siya na kahit na sino para siya maging abogado. Diin pa ng Vice President, gumraduate siya sa College of Law noong 2005 at noong taon ding yun siya kumuha ng bar at pumasa ito sa score na 80 na mas mataas pa ng 5 points sa kailangang score sa bar.
Kasabay ng pagtawag kay Madriaga na isang bar flanker o bagsak sa bar, nanawagan naman ang pangalawang Pangulo na huwag paniniwalaan si Madriaga at ang mga kasabot nito sa Kongreso dahil walaan niya itong layunin kundi maghasik ng kasinungalingan, lalo pat alam ng marami na ang unang impeachment pa lamang na isinampalaban sa kanya ay nabalot na ng korupsyon batay sa pagsisiwalat na nabayaran ng mga congressman noon na pumirma para siya ma-impeach. Hirit pa ng Vice President, ang mini trial na ginagawa ngayon ng Justice Committee ng Kongreso ay nagpapatunay lamang na wala silang kayang gawin kundi maging abusado at maging corrupt. Para sa DCRA, ako si Henry Uri, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH7 Henry Uri. Samantala i-anunsyong minimum rollback, maximum price hike sa petrolyo ng Department of Energy dapat daw sundin ng mga kumpanya ng langis sa gitna po ng National Energy Emergency. Ibalita mo yan RH15 is Giselle Ricafort. Giselle? Dapat sundin ng mga oil company ang i-anunsyong minimum rollback o maximum price hike sa petrolyo ng gobyerno ngayong umiiral yung National Energy Emergency. Ito ang sinabi sa DZRH ni Energy Secretary Sharon Garin kasabay ng kumpirmasyong nag-issue na ang kagawaran ng kautusan para rito noong Lunes lamang. Nakabatayan niya ang ilalabas na minimum o maximum price sa kasalukuyan o kalkulasyon ng kagawaran na nakadepende naman sa galaw ng presyuhan sa pandaigdigang pamilihan. Binanggit ni rin na mali yung unang lumabas na pagtaya na maglalaro lamang sa 8 piso hanggang 10 piso kada litro yung bawas presyo sa petrolyo nitong Martes. Aminado siyang kung hindi nag-anunsyo ang Pangulo at ang Energy Department, posibleng mas mababa pa sa 20 piso kada litro ang ipinatupad na rollback ng ilang kumpanya ng langis. Hindi pa makumpirma ng Energy Secretary kung masusundan pa ang bawas presyo sa susunod na linggo, lalo pat pabago-bago raw ngayon yung reaksyon ng global market sa development sa gitnang silangan. Ito si Giselle Ricafort para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Thank you, Giselle. Ihabol natin ang report ni RH29 Boy Gonzales. Ang Bureau of Immigration palalakasin daw po ang border control laban sa trafficking at illegal recruitment. Ibalita mo yan, Kuya Boy G. Ate May, ibinahagi ng non-profit organization na International Border Management and Technologies Association o IBMATA na positibo ang naging talakayan nila ng commissioner ng Bureau of Immigration kaugnay ng modernisasyon ng border security at paglaban sa human trafficking. Ayon kay IBMATA Chief Executive Officer and Secretary Sharon Ailey, patuloy na nagbabago ang mga banta sa seguridad kaya mahalaga ang international na kooperasyon at papalitan ng impormasyon upang masugpo ang mga sindikato. Sinabi rin nito na humanga sa mga hakbang ng Pilipinas mula nang huli siyang bumisita noong 2024 kabilang ang paglalagay ng mga bagong e-gate sa paliparan na nakatulong umano sa pagpapabilis ng pila at pagpapataas ng seguridad. Bukod dito, binanggit din ng pagpapatupad ng Advanced Passenger Information System na tumutulong sa data sharing at pagsusuri ng impormasyon para sa mas mahusay na border management. Ayon pa sa opisyal, may mga plano pang palawakin ang paggamit sa e-gate sa mas marami pang pantalan at paliparan sa bansa at kalaunan ay maaari ring buksan ito sa mas maraming biyahero mula sa rehiyon ng ASEAN at iba pang international travelers. Nilinaw pa ng grupo na hindi sila nagrekomenda partikular ng kaya teknolohiya o kumpanya, kundi nagsisilbi nga tulay lamang sa pagitan ng gobyerno at pribadong sektor upang mapalakas ang koordinasyon at palitan ng best practices sa border security. Ito si Boy Gonzales para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat RH29 Boy G. Boy Gonzales. Wala na po tayong oras. Susunod na po inabangan yung drama love story. Ikaw lamang sa buhay ko. Maraming salamat EP Vina Pearl Hesoro. Muli ako po si May Binauhan. Siyempre pa una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Babalik tayo mamaya alas 3 hanggang alas 4 ng hapon sa Public Service Hour. Galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato ng kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan pag Smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggalang sebo, tanggalang bakterya. Bahit para walang bahit, linis fantastic.